Disipulo ay magpapaturo para maging matino. Kaya mo na yan, maging matino? Okay, sige, bukas ulihan, bukas. Ano, bukas? Pag-usapan natin. Okay, ano sumunod? Ano sumunod na mangyayari? Ayan, kaya si Pedro ngayon ay naninirahan doon sa kay Simon din na, ano yan? Na bibili ng balat ba yun? Something like that. Eh, si Cornelio ngayon, isang mindig yun, kapatid. Kasi makita nyo, sila ngayon ay malayo na. Ano? Kaya time will come, kakala tayo sa Bisaya, kakala tayo sa Singapore, pwede mo sa Singapore. Basta, kaya get ready. Ano? Kakala tayo sa iba't ibang panig ng daigdig. Sabi ko ba? Kaya you are being trained. Ano para pag ipunta nyo na ibang bansa, handang-handa na kayo at magtatayo kayo ng church doon. Amin po ba? Ng JLLBCI. Kaya what we are imparting to you today is a part of your training. Amin. At pag naging madapat kayo, oh, you will see. Totoo pala sinasabi ni Lord, totoo pala kinukwento ni Pastor sa amin. Amin po ba? Hello, especially mga young people. Hello, especially mga old people. Okay, sige po. Kaya ino nangyari, ano, and then sino yung tao na yun na nakakita ng pangitain? Yeah, si Cornelio. Ano, siya ay matatakotin sa Diyos, hindi pa siya born again. Yun, ano, ginawa ni Cornelio, nakakita siya ng pangitain kasi matulungin siya at laging nagbibigay ng limos. Ano, kaya napakita sa kanya ang yan. Kapatid, listen. Titignan nyo, ano. Kaya ito na naman ang puntos, no? Ito naman yung puntos. Pag ikaw talaga ipinapagamit mo yung buhay mo at kayamanan mo sa Panginoon, interesado sa iyo ang Diyos. Ano ba? Ipinapagamit niya yung buhay niya. Kaya ano ginawa ni Cornelio, inutusan yung kanyang mga katulong, sabi, puntahan niya si Pablo, si Pedro. At pagkatapos, ipulin niya yung kanyang mga kamag-anak. Amin po ha? Hello, dyan po kayo? Ano kaya yung lagi ang ating goal? Kaluluwa. Sino? Kaluluwa. Ang kanina, ako kayo nag-ikot kasi ako bago pumunta rito. Yun. Yung ating mga kapitan ay iikutan mamaya. May kanya-kanya ikot tayo Si Pastor Louie, ikot, si Pastor Gil, si Pastor Dick. Doon sa gawing akilit, gano'n. Kami naman, mamaya pupunta kami ng gawing bulusuan. Hati-hati. Kasi meron gano'n. Gano'n talaga. Iikot tayo. Kami na nagbigyan ko ng sobre, nabigyan ko ng sulat. Sa mayor at saka sa mga kapitan. Sabi ng isang kapitana, sabi, Pastor, nasaan may sobre? Ba't walang sobre? Binigyan ko namin ng soundbite. Kasi wala talagang sobre Hindi ko sinabi, wala mabili sobre kasi kaya walang sobre yan, baka lagyan nyo kasi hindi ako pastor kailangan mo ng sobre. Hindi. Sabi ko, kaya yung walang sobre, ayaw namin na kayo ang nagbibigay sa amin. Yung mga ginagawa nyo sa aming bayan, malaking tulong na natutuwa kami. Kaya kailangan kayo dapat tingnan, kundi suportahan pa kayo sa inyong ginagawang kabayanihan sa ating bayan. Ano ba? Don't be surprised na sa Sabado, kaya mabilis na yung prayers natin. Meron tayong portion na ipag-pray ang ating mga nasa pamahalaan. Kasi palanagutan natin yan Mga kapatid, palanagutan natin
this the right timing na. Kaya ko ito binabanggit niya, si Cornelio isang tao na may katungkulan sa pamahalaan. Tama po ba? Meron siyang katungkulan sa pamahalaan, meron siyang influensya. Kaya yun ang ginawa ni Lord para maabot. At nang dumating na si Pedro, andyan po ba kayo? Nang dumating na si Pedro, ang ginawa ni Cornelio, lumuhod at sumamba. Katulad mo na yun. Na, may katulad niya, hindi mo pa. Kaya sabi ni, bakit kung gano'n niya? Tao nila pong katulad mo. Yan, mga kapatid, ayun. Kaya gano'n po talaga. No? Kaya, yun. And finally, chapter 12 po tayo. At dala na yung marker. Okay, chapter 12. At tingnan mo ninyo. Tingnan mo ninyo mga kapatid. Okay, listen ha. Listen. Chapter 12, verse 1. Nang makita ni Herodes na natutuwa ng mga Hudyo niya kasamahan na hinuhuli pa ang mga born-again, ay pinapugutan ng ulo si Santiago. Kapatid, ano pa kayo? Sabihin mo sa katabi mo, pag wala ka nang gagawin. Wala nang gagawin. Pumutang ka na lang ng ulo. Kasi ito gusto mapugutan ng ulo. Kailangan may gagawin tayo. Kami ba? Ay, ito nga lang po yun. Basta may gagawin ka ba, hindi ka papayagan ng Lord na mamatay ka. Ano? Papapayagan ka na mapugutan ng ulo kung wala ka talagang ginagawa. Tama yun ba? Sabihin mo sa katabi mo, kaya mula kayong hapon, mapapagamit tayo sa Lord para hindi mapugutan ng ulo. Ayun, at ang ginawa ng mga budlo ni Herodes ay ang isinod na manghihuli ay si Pedro. Sige pare, pakita na, chapter 12. Dito tayo magtatapos. Okay, tingnan mo na nyo. Kaya ano, ikinalugod ng mga Hudyo si Pedro naman ang kanya ipinatakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang papaasa. Tingnan po yung 4. Pagdakip kay Pedro siya itinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tigit 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya nanatiling nakamilago si Pedro, samantala iglesia na may taimtim na nalangin sa Diyos para kay Pedro. Ba't kaya hindi na ipag-precise at Tiago? Question mark sa akin yun eh. Lagyan hindi na ipag-pray. Kasi siguro wala talagang ginagawa yun eh. Kaya pag marami kayong ginagawa, lagi kayong maalala. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakasipag na talaga tayo. Amin po ba? Ayun, kaya nung malaman ng church na si Pedro hinuli kasi napatay na si Santiago, ano ginawa ng church? Pray. Kaya kinala, makita nyo ang power of prayers. Napakahalaga ito sa G12. Amin po ba? Hindi pwedeng pray ng prayer, Lord, mahingil. Design po naman ang dagat ko. Design po ng ating mga siyempre, paano talaga at paano talaga natin sa matachallenge. Kaya ngayon po, kinalis tayo ng Panginoon kapag nagbigay tayo ng buhay natin sa Kanya, matindi yung gagawin sa ating buhay, sa ating ministeryo. Sige po, let us worship the Lord this afternoon. At as I told you, hanggang 5:30 tayo dito. Kaya kung sa hapon ito, ay nag-aalilangan ka pa, at iniisip mo na ikaw ay walang parte sa body of Christ, pero pang parte. Pero kasi hindi na tayo tutulong sa iyo, kasi hindi mo lang alam, at dahil ang alam mo lang, basta pupunta ka lang sa Sunday, Kristyano ka lang. Hindi po. Sunday Christian lang din mga kapatid. Sunday Christian. Dapat, everyday Christian po tayo. Ibig sabihin, we are involved in the activity or activities of the church from Monday to Sunday, 24 hours. At meron tayong bahagi sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan. Kaya sa hapon ito, kahit estudyante ka, you are part of the body of Christ. Sa araw-araw, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit saan ka makarating na sa mga classmates mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amin po ba? Kung ikaw ay nanay, na may anak, at maraming ginagawa, gagamitin ka rin ng Lord sa kapwa mo nanay. Amin po ba? Sa ating kapitbahay, gagamitin ka ng Panginoon. Kung tatay ka, gagamitin ka ng Panginoon. Kung magsasaka ka, gagamitin ka ng Panginoon. Walang dahilan para hindi tayo magamit ng Diyos. At hindi maramot ng Diyos, ikaw ay magsasaka, pangarap mo maging milyonaryo, gusto mong maging isang negosyante, hindi nagagalit ng Diyos yan. Kaya sabi niya,
niya ay magtrabaho ka sapagkat yung ayaw magtrabaho ay huwag pakiinin. Pero gusto ng Panginoon ay habang nagtatrabaho ka, habang nag-aaral ka, habang nagpapayaman ka, habang umunod ang negosyo mo, habang umunod ang trabaho, ay siya ang buhay mo, siya ang priority mo. At iingatan ng Diyos ang buhay mo, ang negosyo mo, ang pamilya mo, at lahat ng mahalaga sa iyo. Maranasan mo himala at pagkabala ng Panginoon. Kaya sa hapong ito, let us pray na gagamitin tayo ng Panginoon. Galing natin yung buhay natin sa Kanya. Sige po, let us worship.